Magandang araw po ng ah, Miyerkules po, September 29, 2021. Marami po tayong pag-uusapan mga kabarangay na mga maiinit na balita po itong linggo. Ngayon po ay it's about a week to go at filing na po ng candidacy para sa national level. Ito pong President, Vice President, Senators. So, marami pong mga surprises ang pwedeng maganap. Lalo na po ito sa mga tandem-tandem. Ang mainit pa rin pong inaabangan sa ngayon ay kung kakandidato po si Sara Duterte Carpio. Alam po naman natin na nagsalita si Sara na kung si Digong ay tatakbong Vice President, hindi po siya tatakbo bilang Pangulo sapagkat isa lamang na Duterte ayon sa kanilang kasunduan, isa lamang na Duterte ang pwedeng tumakbo sa national positions. So, hanggang ngayon, wala pa pong pronouncement si Sara kung talagang tatakbo. Although patuloy pa rin namang umaasa yung kanyang mga supporters. Pero ang maganda po rito, sa huling survey na inilabas ng Pulse Asia, nangunguna pa rin po si Sara bilang most preferred presidentiable. Bagamat bumaba ang percentage, kung dati ay 28, medyo bumaba po yan. Pero siya pa rin po ang nangunguna. So maganda pa rin pong balita yan. At ang ibig sabihin, hanggang ngayon, si Sara pa rin ang talagang gusto ng tao na maging Pangulo upang maipagpatuloy ang legacy ni Pangulong Duterte. Ngunit sa Vice President, nagpangalawa si Pangulong Duterte, nanguna si Tito Soto. Ibig po ba sabihin nito, ayaw ng tao kay Pangulong Duterte? Hindi po. Ang dahilan po dyan, maraming naniniwala na kung tatakbong Pangulo pangalawang Pangulo si Digong, ito ay unconstitutional. Una pong dahilan yan. Pangalawa po, naniniwala ang tao na ang tanging makakapagpatuloy sa legacy ni Digong ay si Sara. Ngunit si Sara ay hindi tatakbo kung tatakbo si Digong. So ang ibig po sabihin niyan, may ilang supporters si Digong na gustong hikayatin si Digong na mag-give way kay Sara. Yun po ang ibig sabihin niyan. Ngayon, bakit bumaba ng bahagya ang percentage na nais na bumoto kay Sara? Kasi po, marami na rin naniniwala sa sinasabi ni Sara na hindi siya tatakbo kung tatakbo si Digong. Si Digong ay patuloy pa rin sa pagsasabi na tuloy ang takbo niya. Pero ang tanong po natin dito, tuloy ba talaga si Digong? Ang ating pong paniniwala bago magtapos ang October 8 na siyang deadline ng filing, si Digong ay uurong, hindi magpa-file in order to give way to Sara. So ito po yung ating analysis dyan po sa pinakahuling survey na inilabas ng Pulse Asia
kung saan bahagyang bumaba si Sara, bagamat siya pa rin ang number one, at bumaba si Digong, naging pangalawa kay Tito Soto for Vice President. So pag tinotal po natin ito, ibig po sabihin niyan, marami pa rin pong supporters si Digong. Katunayan, mataas pa rin ang kanyang trust rating, bagamat bumaba din from 85 naging 75. Ang ibig lamang sabihin niyan, yung mga dating supporters na nailan, nagbaliktara na sapagkat halimbawa, may mga pronouncement na yung mga ilang loyalist sa kanilang mga kandidato katulad kay Isko, kay Pacquiao, at kay Lacson. So, siyempre, mga diehard nila na dati supporters ni Digong, sumama na sa kanilang mga kanilang mga suportadong kandidato. Pero kung titingnan po natin, bahagya lamang yon na paghati-hatian pa ng mga oposisyonista. So, ang ibig po sabihin niyan, these are not threat to Sara's candidacy. Iyan po tungkol kay Robredo. Ang sinasabi po ni Robredo, pinagsisikapan niyang ma-unite, magkaroon ng isang opposition candidate laban sa administration candidate. Kaya hanggang ngayon hindi pa nagdideklara si Robredo. Bagamat sinasabi niya, gusto niyang tumakbo, pero willing din siyang magbigay. Well, ang masasabi po natin dyan, Robredo is hallucinating na mapagkaisa niya yung opposition. Hindi po pwedeng mangyari yan. Una, may kanya-kanyang ambisyon. Si Lacson ang nangarap maging Pangulo. Si Pacquiao, si Isko, at si Bongbong. Bagay si Bongbong, hindi. Marcos, hindi mo masasabing opposition. But then, si Robredo rin. So, ang ibig po sabihin niyan, hindi papayag ang mga taong ito na mag-give. Halimbawa, si Isko mag-give kay Pacquiao, o si Pacquiao mag-give kay Isko, o si Lacson mag-give kay Pacquiao at Moreno. Malabo po. So, yung sinasabi ni Lini, imposible. Nagpapakita yan na mahina mag-desisyon si Lini Robredo. Malakas lang ang loob, sinasabi niya, pero she does not know how to analyze actually. Kaya nga, hindi natin din maipagkatiwala sa kanya. Hindi siya pwedeng maging presidente. Pangalawang faktor pa kung bakit hindi po mayu-unite yan. Siya, mismo sa Robredo na nag-i-initiate na ma-unify, napakahinang candidate. Katunayan, lagi siyang halos nasa panghuli siya. Third to the last choice. So kung mahina siyang candidate, how can she convince the stronger opposition candidates na magkaisa? Malabo po. Yan ang problema ni Robredo. At the end of the day, maaring tumakbo pa rin siya maging presidente. Siya ang standard bearer ng Liberal Party. So, yan po ay dagdag basag sa opposition. Ngayon, ito naman po si Bongbong Marcos. Kung si Bongbong Marcos, which is a probability also, maging vice ni Sara, malakas po na tandem yan.
Sapagkat ang South at saka North, with the Bisaya, majority makukuha nila. Pero assuming na hindi mag-aspire si Bongbong tumakbo na kandidato by himself for president, ang magiging ano po rin yan, ang makukuha ni Bongbong, yung mga loyalista lang yung ng KBL. So, dagdag basag sa opposition pa rin yan. Sapagkat ang boboto kay Bongbong, hindi loyalista ni Sara yan. Si Bongbong may sariling loyalista, si BBM. But then, it will not enough to make him a president. Pero yung supporters, yung diehard ni Duterte, solid kay Sara yon. So that would be even a winning factor on the part of Sara Duterte. Kung tumakbo si Bongbong by himself under the KBL coalition. Ay kung sakali mangyayari lang yan, kung si Sara ay ang pipikapin ni Sara ay si Gibo as Vice President. Si Bongbong willing na maging Vice President kay Sara. Pero ang problema lang kung hindi kukunin ni Sara. Kasi kung panalo lang gusto ni Sara, it would be Bongbong Marcos. Tiyak na solid panalo yan. Pero sa tingin po natin, mas binibigyan ng konsiderasyon ni Sara yung Vice President na talagang makakatrabaho niya ng husto. She can work with in all respects. At yan ay si Gibo. Kaya sa tingin po natin, number one choice ni Sara si Gibo. Yung technical skill ni Gibo, type ni Sara. Kaya most likely, si Gibo ang kukunin niya. Kasi ang tinitingnan ni Sara, yung kung sino talaga ang makakatrabaho niya para maipagpatuloy ang legacy, ang sinimulan ng ating Pangulo na si Digong. Itong nabanggit po ni Leni Robredo, ni BP Robredo, ayan na naman po. Yung sinasabi niya na dapat hindi gamitin ng government ang military at police ngayong eleksyon 2022. Sapagkat ito ay bawal at ito ay pananakot sa opposition. Hindi po. Ang gusto po nating ipagdiinan dito at inuulit po natin, ang CPP, NPA, NDF ngayong halalan, tataya po sa oposisyon, lalo po kay Isko Moreno. Pero susuportahan din po niya ang opposition. But most prepared ni Jose Maria Sison at ang CPP, NPA, NDF, si Isko, gagawin nila ang lahat para maipanalo si Isko. In fact, sa tingin po natin, mag-a-appear ang opposition will be dominated by Isko, where it will appear na si Isko ang pinakamalakas na kandidato sa oposisyon. So ano pa ibig sabihin yan? Ang NPA, full force yan
na maglulunsad ng terroristic activities laban sa administration candidate. Sigurado po yan, mananakot, maghasik po ng lagim, takutin ang mga botante upang may panalo si Isko. So, ang sinasabi po ng ating Pangulo, hindi pananakot, hindi. Ito, Viper Robredo. Malisyosa ka eh. Gusto mo lang talaga pasamain. Pero ang gustong sabihin ng Pangulo natin dito, hindi ito ay warning sa mga CPP, NPA, NDF na hindi sila bibiruin ng ating military at ng police. The military and the police will be at the ground actively para i-neutralize, pigilan ang mga NPA sa kanilang terroristic activities. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya hindi po ito pananakot, BP. Ito ay pinaalam sa inyo dahil ikaw naman, BP, ay sympathizer din talaga sa mga CPP, NPA, pinaalam ito sa inyo na alam ng gobyerno, alam ni Pangulong Duterte ang inyong plano na gamitin ang CPP, NPA, NDF para sa terorismo upang makapandaya kayo ngayong 2022 election. So ipinaalam lang sa inyo na handa ang ating militar at pulis para i-neutralize ang anumang terroristic plan nyo for this 2022 election. Yan po ang katotohanan dyan. Viper Robredo. Mga kabarangay, ngayong 2022 election, all out po dyan ang mainstream media, lalo na po ang ABS-CBN, para siraan si Pangulong Duterte at ang administrasyon niya. Yang ginagawa po ni Gordon ng Senado na investigasyon tungkol dyan sa Parmali, tungkol di umano sa mga anomalya sa DOH, yan po ay demolition job against the President. Nang sa ganun, masira po ang kredibilidad ng Pangulo para hindi manalo, hindi iboto ang sinuman na i-endorso niya, lalo na po si Inday Sara. Yang ginagawa po ni Gordon at ng mga kasamahan niyan, sila Soto, sila Drilon, Pangilinan, politika po ang nasa likod niyan. It is not true that they are after the welfare of the people. Hindi po totoo yan. Sila ay nagpapagamit sa ABS-CBN sa mga oligarko o sa oligarko upang maibalik ang kapangyarihan ng oligarko, lalo na ng ABS-CBN na pinakamalaking mouthpiece, tagapagsalita ng oligarko. At lahat po itong mga senador na ito na opposition ay talagang all-out war sila laban sa ating Pangulo. Ang sinasabi po natin, hindi tayo tumatanggi na malaman kung may anomalya sa bahagi ng Parmali Corporation na supplier ng COVID response materials o supplies. Hindi po tayo tumatanggi dyan. Kahit ang ating Pangulo, hindi po. Pero ang sinasabi po natin,
kung talagang itong mga senador, kung si Gordon is really in good faith in knowing kung mayroon talagang anomalya, hindi po dapat ang Senado ang nag-iimbestiga niyan. Ang nag-iimbestiga po, paulit-ulit nating sinasabi, dapat i-refer nila yan sa ombudsman sapagkat ang may kapangyarihan para gawin yan to prosecute any government officials who were proven to have committed corruption in the performance of duties ay ombudsman po. Pag nakakita ng prima facie evidence ang ombudsman, ipapile po nila sa Sandigan Bayan ng kaso. Ang ombudsman po ang magpro-prosecute, ang taga-usig para sa mga empleyado ng gobyerno na gumawa ng katiwalian at ang mga pribadong kasabwat nila. So, ombudsman po. Ang Senado, kahit anong investigasyon, baliwala po yan. Niluluko lang ng mga senador ang taong bayan. Gumagastos tayo ng katakot-takot na pera, nagsasayang ng katakot-takot na oras. Bakit po? Sapagkat kahit nasabihin ng senador na napatunayan nila, hindi nila kayang ipakulong ang sino mang tao na napatunayan nila. Sino mang empleyado ng gobyerno, opisyalis. Just the same, the ombudsman will start the investigation for them to find out kung talagang mayroong prima facie evidence. So ano ibig sabihin po? Nagduduplicate lang yan. Sinasayang ng mga senador ang oras at ang pera ng taong bayan. Sa halip na makagawa sila ng mga magagandang batas para mapabilis ang ating mapabilis na masolusyonan ang problema sa COVID, nagsasayang sila ng oras. Yan po ang sinasabi ng presidente. Kaya nagagalit ang presidente kay Gordon at sa mga senador na yan. Hindi po ibig sabihin na nais ng presidente pagtakpan na yun ang pinalalabas ni Gordon. Panluloko po yan sa taong bayan. Kung gusto talaga nilang maparusahan ang sino mang nagnakaw, i-refer nila sa ombudsman so that the ombudsman can start working on it. Tingnan po ang nangyari kay Binay nung araw. 3 taon na inubos ng Kongreso sa pamamagitan ni Trillanes being the lead man. Yung demolition job against Binay. Nakulong ba si Binay? Hanggang ngayon ay ang kakandidato na naman. Pero kung sa ombudsman nila dinala yun, nasampahan ng kaso yan, baka may pakulong na yan. Kung talagang may ginawa siya. So katulad din po yan, yung ginagawa ni Gordon, mga kabarangay. Kaya, huwag po tayong palilin lang sa mga senador na ito. Sa totoo lamang po, kaya nga sa marami po nating vlog, mga post sa Facebook, we are advocating for the abolition of the Senate. Useless institution po yan. Dapat we have to shift into parliamentary type para parliament isa lang ang legislative body. Hindi katulad yung may lower house, may upper house. Ito namang upper house na kukunti 24. Ito na may mga tuta ng oligarko. Ang majority dyan. Nakita po natin, sino bang senador gusto ibalik ang ABS-CBN? 15 ang bumoto na gusto nilang bumalik ang ABS-CBN. Nagpapakita po na sila ay talagang mga tuta ng oligarko. At ito po ang naiswakasan ng Pangulo.
At ito po ang sinusuportahan natin dito, mga kabarangay. Nagpapasalamat po tayo sa media network, sa mga maliliit na vloggers na katulad natin. Sapagkat dahil dito, naiparating po natin sa masa kung ano ang totoo. Dahil kung tayo po ay dumipindi sa mainstream media at sa malalaking tao dyan, katulad ni Rapi Tulfo, na dati supporter ni Pangulong Duterte, dahil sa magandang programa ni Pangulong Duterte, ngayon biglang bumaliktad. Dahil di umano kakandidato bilang Vice Presidente Pacquiao, although wala pa namang confirmation. Pero malalaman po natin yan ngayong October 1st to October 8 dahil filing po ng candidacy. Pansamantala po mga barangay o kabarangay, tapusin po natin ang ating talakayan ngayong gabi. Bilang suporta po sa ating YouTube channel, inaanyayahan po natin na i-subscribe nyo po ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Muli, maraming pong salamat at magandang gabi.